Hello people! Wala tayong lunch tray kanina dahil sa labas kumain yung mga amo. Tapos kami naman ni Belle nag-reheat lang. Wait, 1, 2, 3, smile! Bago pa nga umalis si amo ko ay sabi niya gagawa daw ako ng vanilla cake. Ready at 6 or 7. Wait, 1, 2, 3, smile with dancing. So ito na nga, after kaming kumain ni Belle for lunch ay ginawa ko na itong vanilla cake. Ang written recipe ay ilagay ko lang sa comment section. Gumamit ako dyan ng 3/4 cup ng unsalted butter room temperature. Tapos naglagay ako ng 2 cups ng granulated sugar at 1 tablespoon ng vanilla. At i-mix lang natin niya mabuti until creamy. Sadyang nakalimutan ko lang ilagay muna yung oil bago i-mix. 1/4 cup ng oil yung nilagay ko dyan. I-beat muna natin mabuti yan talaga until ganyan na yung itsura niya. Magpipale na yung kulay. At nag-add ako dyan ng paunti-unti ng 5 eggs. 4 eggs lang yan na medium dapat dyan. Kaso lang yung aming itlog dito ay parang itlog ng pugo sa liit. Unti-unti lang natin ilagay yung eggs tapos i-mix natin mabuti. At merong biglang nag-doorbell kaya ayun, nakalimutan ko na pagbalik na hindi pala naka-on yung aking camera. Kaya ayun na, hindi na na-on habang nag-add ako dyan ng 2.5 cup ng all-purpose flour, 2 teaspoon ng baking powder at 1/4 teaspoon ng salt at 1 cup ng fresh milk. Pag gumamit kayo ng loaf pan kagaya nito ay meron talagang excess na butter kaya gawin nyo na lang yung cupcake kagaya din ng ginawa ko. Tapos habang nagmix tayo kanina naka-preheat yung ating oven ng 160 degrees Celsius or 325 Fahrenheit at i-bake natin yan ng 1 hour to 1 hour and 15 minutes. Pero itong cupcake, nasa 25 minutes lang yung binake ko pero pareho lang din yung temperature. Akala ko talaga ay sabi ni amo alas 6 or 7 ready. Akala ko talaga ay bibit-bitin niya to sa nanay bahay or somewhere na pupuntahan niya. Yun pala ay yung nanay niya yung pinapunta niya dito at dito mag-sleep over ng 3 days. Tapos at the same time may bisita yung dalaga namin. Mga dalawa or tatlong classmate niya nandito. So sinerve ko rin yan sa kanila. Sa mga oras nga niyan hindi ko na slice yung loaf pan kasi nga akala ko ibibit-bitin niya. So yung tinikman natin dyan ay yung cupcake. Meron na namang magtataka kung bakit maraming sugar yan. Kasi po, yung cake ay iba-ibang klase ng cake. Meron namang chiffon cake na konti lang yung sugar. Dahil yun, yung mga cake na yun ay lalagyan yun ng icing. Ito naman ay pound cake at ako hindi ako nagkakamali. Ito naman ay pang tea, pang coffee, gano'n. At mag-alas 7 kanina ng gabi, ito nga ay tumawag yung dalaga namin. Saka ko pa alam na meron pala siyang bisita. Wait lang, 1, 2, 3, smile. Ang sabi, pwede ko ba daw siyang gagawa ng dip ng chips. Sa tuwing may bisita talaga yan, ito talaga yung papagawa niya sa akin, yung pang dip ng chips. Yung gamit kong cream cheese dyan, ganito po talaga yung cream cheese na binibili dito, curry cheese or yung almaray. Mga 5 blocks yan na maliliit square yung ginamit ko dyan. Pero pwede naman tansya-tansyahin. Tapos yung isang green na oval, yun yung tawag na labna or labne. Tapos isang cup ng yogurt. Kung walang labna, pwede naman yung cream cheese lang at gumamit kayo ng Greek yogurt para mas creamy. At medyo matigas yung ating cream cheese dahil hindi yun room temperature, galing yun sa fridge. Kaya ayun, nagtalsikan. I-mix lang natin mabuti yan until wala na siya mga buo-buo. Ganyan na yung texture niya. Di ba masarap i-dip dyan yung mga mga fries, mga chips. Pwede naman i-dip dyan yung mga plain biscuit kung ayaw nyo ng chips. Minsan maglalagay ako ng biscuit dyan sa kanila pagka may mga bisita. Tapos yung kanilang chips, sila na yung bumili niyan. Tapos yun na yung nilagay ko. Yun na yung dyan nila i-dip yung chips. Kaya nilalagyan ko din yan ng sumak. Yung dip na yan. Sa top lang naman pwede. Pero optional lang yun. Sa mga oras na yan, biglang dumating yung amo ko na wala pala siya dito. Akalain mo yun, hindi siya nagpaalam sa amin na umalis muna siya. Sinundo pala niya yung nanay niya at yun nga, may dalang malita. Saka ko nalaman na dito pala siya mag-sleep over ng 3 days, 3 nights. Tapos ang sabi ni amo ko ay mag-slice daw ako ng 2. Tag-isa sila ng nanay niya. Tapos nagpagawa nga siya ng American coffee kay Belle. Tapos the rest, slice ko daw yung kalahati para maganda tingnan at hindi masira ng mga bisita ng anak niya at sinerve ko. At mga bandang 8:30, sabi ni amo, samahan ko daw yung dalaga naming alaga kasama yung mga bisita. Doon daw nga sa kapitbahay na mall. Doon nga daw sila kakain. Kaya syempre ako kakain din ako kung ano yung order nila, yun din yung order ko. Sa harapan ng table namin na-amaze ako dito dahil ang lalaki ng mga jar ng mga tunay talaga yan ng mga pickles. Klase-klaseng pickles yan, parang ang sarap nga. After naman kumain ng mga bisita ay ayun, naglakad-lakad lang sa mall.